Alam nyo, isa sa mga pinaka pinag-uusapan at aminin na natin, medyo kinatatakutan na konsepto mula sa Aklat ng Pahayag ay yung tatak ng halimaw. Pero ang mas malaking tanong, higit pa sa kung ano ito, ay kailan ba talaga ito ipapatupad? So, paano nga ba ito mangyayari? Hindi pala to basta-basta lilitaw lang. May sinusunod na timeline ayon sa ating pinag-aaralan at yan ang aalamin natin ngayon. May isang seri ng mga kaganapan na kailangan munang maganap. So gaano katagal? Ayon sa ating source, may eksaktong bilang, 42 buwan. Pero teka, hindi pa yan agad-agad. Titingnan muna natin kung ano muna yung mga kailangang mangyari bago pa umabot sa puntong yan at kung anong aabutan natin sa loob ng panahong yon. Okay, so etong 42 buwan na to, ito yung sinasabing bintana ng panahon kung kailan yung tinatawag na halimaw ay bibigyan ng otoridad na mamahala sa buong mundo. At linawin natin ha, hindi to basta mangyayari out of nowhere. Kailangan daw muna may isang nilalang na aangat pag-iisahin ang buong mundo sa ilalim ng kapangyarihan niya. Yan yung trigger. At para maintindihan yan, kailangan nating makilala yung mga main characters sa kwentong to. So sino-sino nga ba itong mga key players sa Apocalypse ayon sa interpretasyon ng ating source? Okay, tingnan nyo tong table na to. Ang interesting dito, di ba? Makikita mo yung flow ng kapangyarihan. Nagsimula sa isang global government structure, yung pulang halimaw, tapos inagaw ng isang leader, yung anak ng kapahamakan. At nung pinagsama sila, yun na yung naging halimaw mula sa dagat. At may enforcer pa sila, yung bulaang propeta. Kumbaga, isang bulong sistema. So itong anak ng kapahamakan, siya yung angangat bilang isang napaka-powerful na leader. Siya yung kokontrol sa world government at eto na, hihingi ng pagsamba na parang siya ang Diyos. At sa kanya iniuugnay yung numerong 666. Tapos para maipatupad yung gusto niya, kailangan niya ng isang enforcer. Dito papasok yung bulaang propeta. Siya yung religious figure na gagawa ng mga himala para malinlang ang mga tao. Siya yung magsasabi, sambahin nyo yung halimaw at kung ayaw mo, delikado ka. Okay, so kilala na natin yung mga tauhan. Pero bago pa sila umiksena at bago pa magsimula yung 42 months, may mga matitinding kalamidad daw munang magaganap. Grabe to, pakinggan nyo. I-imagine nyo yung scale nito ha. Una, global war at tagutom. 1/4 daw ng populasyon mawawala. Sunod, ecological collapse. 1/4 ng lahat, mula agrikultura hanggang sikat ng araw, masisira. Tapos yung mga natira, dadaan sa 5 buwan ng matinding paghihirap. At pagkatapos ng lahat ng yan, may isa pang digmaan na kikitil sa 1/3 ng mga natitira pa. Ang resulta, isang mundong wasak na magbibigay daan para umangat yung isang leader na mangangako ng solusyon. Grabe! Kung gagawa natin ng estimate yan based sa 8 billion na population natin ngayon, ang pinag-uusapan natin dito ay posibleng pagkamatay ng mahigit 5.3 billion tao. Napakalaking numero. Yan daw yung magiging itsura ng mundo bago pa man umangat yung halimaw? At dito na papasok yung psychology ng mga tao. Sa gitna ng ganong klaseng kaguluhan at takot, yung mga nakaligtas, syempre, desperado na. Hahanap sila ng kahit sinong pwedeng kapitan, isang leader na magbibigay ng kaayusan at seguridad. Kaya naman, kusang loob daw silang susunod. So, naset na yung stage. Ngayon, paano gagamitin yung tatak na 666 para makontrol ang lahat? Dito na natin makikita yung function niya. So ang sistema, simple lang. Yung bulaang propeta, ipag-utos niya na sambahin yung leader. Kapag sumunod ka, bibigyan ka ng tatak sa kamay o sa noo. At itong tatak na to, ito na yung magiging access pass mo sa lahat. Walang tatak, walang bili, walang benta. Kahit pagkain na tubig, hindi mo mabibili. So anong choice mo? Sumunod o mamatay? Ganon katindi yung kontrol. Pero hindi ibig sabihin na walang lalaban. Ayon sa source, itong 42 months na to ay hindi panahon ng tahimik na pamumuno, kundi panahon ng matinding sagupaan. Tingnan nyo, habang yung halimaw at yung sistema niya ay pinipilit ang pagsamba at kinokontrol ang ekonomiya, mayroon ding panig na lumalaban. May 2 saksi na nagbababala, may 144,000 na direktang nakikipaglaban at may mga mananampalataya na sinasabing may supernatural na proteksyon. So it's a full-blown war on 2 fronts, kumbaga. Kaya naman, ang paglalarawan sa panahong ito ay hindi lang basta pamumuno, kundi isang sabay-sabay na unos ng pagpatay,
pagtalikod sa pananampalataya, proteksyon at labanan. Napaka-chaotic. At pagkatapas ng eksaktong 42 na buwan, biglang magwawakas ang lahat. Ayon sa salaysay, yung mga tumanggi sa tatak, sila yung ililigtas. Samantalang yung mga tumanggap nito, sila lang ang maiiwan sa mundo. Isang malinaw na paghihiwalay na nakabase sa iisang desisyon. So ayan, isang detalyadong roadmap, di ba? Mula sa mga kalamidad, sa pag-angat ng leader, hanggang sa huling salungatan. Inilatag natin yung kailan at paano base sa ating source. Pero ang tanong na naiwan para sa ating lahat ay ito, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging handa?